Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakita naman ninyo, ang ganda ko pa rin. Charot! So yon. So syempre pagod tayo today kasi today is Monday. Ang daming ganap. Tapos plus bukas, ay nako. At hindi lang yon kasi malapit na nga ang Pasko. So, syempre meron kaming program sa school about Christmas. Supposed to be a holiday namin ng December 5, pero hindi kami mag-holiday kasi ang inahabol namin yung long holiday vacation namin for the New Year. Kasi kung mag-holiday kami ng 5 saka ng 10, kasi holiday kasi sa 5 and 10, kung mag-holiday kami noon, babalik kami ng A2. Eh, ang tsaka naman, nag-New Year ka, tapos biglang papasok ka ng A1, di ba? So, yon ng A2. So, syempre, yung pagod na namasyal ka. So, ngayon, magandang desisyon yung ginawa nila. Parang, sige, papasok tayo ng A5, papasok tayo ng A10, and then, ayun, magpapahinga tayo ng bonggang-bongga. Kasi ang aming bakasyon this year ay starting ng December 28, may 9 days kaming vacation. December 28, tapos babalik kami sa January 6 na. Di ba? Ang bongga. So, yon. So, gusto ko yon actually. Kasi parang feeling ko, mas mahaba yung pahinga, mas mahaba yung na-relax yung katawan namin, tapos yung hindi rush na after ng New Year, magmamadali kang bumalik. So ngayon, pagtiyagaan na lang. Wala kaming bakasyon ng December 25, pero may activity kami sa school for Christmas. Wala kaming bakasyon kasi hindi naman holiday dito ang Christmas. So yan, siya, normal siya sa amin. Hindi siya yung nasasabihin mo Christmas tapos mag-holiday tayo. Walang ganun mga Mars. So, ang exciting dito, yung bakasyon ng December 28. Yung parang after Christmas, parang 2 araw na lang kayo papasok. Actually, wala nang silbi yung 27 kasi yung 27, parang party na yun ng mga bata. Tapos, wala na, half day lang sila, uwian na. Tapos, wala nang gagawin. Ganun lang. Tapos, yung 26, party naman namin. Yung 25, Christmas vacation naman. O, di ba? Parang rush lang everything. Ganon. Kaya masaya. Kaya, ay nako, ang sarap huminga. Charot. Pero, doon sa kabilang school ko, hindi ko alam kung may pasok ako ng December 27. O, di ba? Kaya nakakawindang. By the way, enjoy yon. Eto nga. So, ano daw yung reaction ko doon kay Miss International natin, sa Binibini Pilipinas International natin na si Angelica Lopez na ginawang top 21 ng Miss International. To be honest, naloka ako kay Diaz. Kasi parang, consideration dapat, di ba? Wala siyang binigay na consideration kay Angelica or else ayaw niya talaga kay Angelica. Ganon. Ako kasi parang masasabi ko, buti na lang sana na hindi na lang nila yan nilabas. Kaysa yun nilabas pa at nakita pa ng lahat. Hindi ba nila na bigyan ng respeto kung ano yung nararamdaman ni Angelica na, alam mo yun, yung tao kasi hindi biro na naghintay ng 1 taon mahigit. Diba? So, naghintay siya ng 1 year, more than 1 year para makapag-compete dito sa Miss International. Tapos parang feeling ko nasayang yung preparasyon, nasayang yung laban niya, yung paghahanda niya, na bonggang-bongga yung excitement niya sa Miss International na mailaban niya yung bansa natin. Kasi parang feeling ko ginawa naman niya yung lahat. Yung maganda yung kanyang performance, maganda yung kanyang outfitan, yung lahat ginawa niya para sa laban niya. Pero yung alam mo yun, yung wali ang ending. Tapos bigla mong lalabas na top 21 siya. So nakaka-hurt yun, nakakaloka yun, di ba? So yun, kaya sabi ko nga sana hindi nilang nila nilabas. Kaysa yung nilabas pa nila, sana nirespeto na lang nila yung nararamdaman syempre ni Angelica. Ganon. Kaya
Diyos ko naman, siguro lalo siyang nasaktan. Pero ito nga usap-usapan, malakas daw yung na may chance pa daw lumaban itong si Angelica sa iba pang national pageant. Pero kung ikaw ang tatanungin mo, gusto mo ba siyang bumalik sa Miss Universe Philippines o gusto mo ba siyang lumaban ng iba pang pageant at kung ano tong pageant na to? Pwede niyang itry siguro yung Miss Grand. Kasi 'di ba alam naman natin si Angelica nakabugera talaga at iba din yung laban nito pag umeksena. So, parang feeling ko mag-Miss Grand siya pwede. Pero pwede din siya sa Miss World kung feel niya. Kaya lang kasi yung galawan ni Angelica, hindi pang Miss World. Ewan ko sa inyo ha, pero hindi talaga pang Miss World yung galawan niya. Pwede pa sa Miss Grand, pero sa Miss World hindi. So, yon. So, medyo nakakalungkot, no? Kasi parang feeling ko na sayang talaga ang Angelica. Saka yun, kawawa. Kawawa yung paghihintay niya sa loob ng 1 taon dito sa Miss International. Pero at least na-experience niya at in fairness naman kay Angelica, ha, hindi mo siya nakitaan talaga ng yung, alam mo yun, yung nawala siya ng gana. As in, ano pa rin siya, nag-enjoy pa din siya. So yun, so ako parang feeling ko kasi deserve ni Angelica pumasok sa semifinals. Ang target ko nga sa kanya, kala ko nga makaka-top 5 pa yan kasi talagang magaling naman yung Angelica. Kaya lang wala tayong magagawa kung ayaw sa kanya ni Diaz, di ba? Kasi parang feeling ko si Diaz din naman, may say din naman talaga sa mga nanalo. Pero kung ikukumpara ko siya kay Indonesia, I think Philippines is better. Charot. Ang bias ko naman. I think magaling kasi si Angelica tapos nasayang. Ewan ko kayo. Kayo ba tingin ninyo? Nanginayang ba kayo sa preparasyon, sa ginawang laban ni Angelica dito sa sa Miss International? Kasi di ba parang kung si Hannah Arnold, ang complaint natin sa kanya, nasayang kasi si Hannah Arnold, hindi na nakatungtong doon sa malayong moment kasi gawa ng yung eksena niya medyo hindi niya talaga napagandaan. Pero ito naman si Angelica, iba napagandaan niya talaga ng bonggang-bongga. Saka parang feeling ko first time natin, no, alam mo yun, no, hindi tayo nakatungtong ng semifinals, di ba? So yun, so naawa talaga ako kay Angelica. Tapos yung naglabas pa sila ng resulta, parang, ano ba? So, lalo nyo lang sinaktan si Angelica ng bonggang-bongga. By the way, wala naman na tayong magagawa. Tapos na yung competition at parang feeling ko naman si Angelica ay nakabawi na or babawi naman yan in the future. So, parang feeling ko she's okay na. So yun, hintayin na lang natin kung ano yung magiging eksena niya at kung ano ang magiging next pageant niya. Siyempre excited tayo para sa magiging laban niya ng bonggang-bongga kung saan man siya nagpaplanong lumaban. Sabing ganun sa Miss Earth daw. Parang feeling ko, wag ng Miss Earth. Pwede din naman sa Miss Earth, pero parang feeling ko, itry niya muna sa Miss Grand. Malay mo, di ba? Siya ang makasungkit ng Golden Crown na hindi mo inaasahan. So, iba pa rin naman talaga yung eksena pa rin ni Angelica. Saka, magaling din talaga tong umiksena ng bonggang-bongga sa pasarela, sa mga styling. So, parang feeling ko kayang-kaya niya ang Miss Grand. Pero sana wag muna siyang lumaban this year. Magpahinga na muna siya tapos magbalik siya sa susunod sa mga 2026. Pero balita ko next year daw sasali. Pero sabi ko nga, wag na muna, magpa-refresh muna siya ng bonggang-bongga para mas yung ma-prepare niya pa yung sarili niya. Kawawa naman ng Angelica, lagi na lang naghihintay. Diba? So, yan kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo kay Angelica Lopez? Tingin ba ninyo, dapat pa bang bumalik si Angelica Lopez sa isa sa mga national pageant natin sa ating bansa, sa Pilipinas? And then, tingin ba ninyo talagang dapat hindi na nilabas ng Miss International yung resulta ng kanilang pageant dahil nakaka-hurt talaga ito kay Angelica? So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon. So, syempre maraming salamat. Ayan na yung Christmas tree ko. Nakita ninyo. Bongga ba? So, yon. So, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan,
please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa kanya. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.